Umalis na ang mga sundalong Hilagang Koreano sa hukbong Ruso pabalik sa Hilagang Korea. Pinapaniwala ni Kim Jong-un na bayani siya para sa kanyang mga tao. Dahil dito, nag-broadcast ang state media ng Hilagang Korea ng isang seremonyang nakakaantig para sa pagbabalik ng mga sundalo mula sa harapan. Pinuri niya ang kanilang katapangan at tumulong pa siya sa isang sundalo na nawalan ng mga paa, pero di ipinakita ng propaganda kung bakit naputulan ng paa ang sundalong iyon. Ipinaupa siya kay Vladimir Putin na parang gamit nang mawalan siya ng kakayahang maglakad. May mas mahalagang nakuha si Kim Jong-un. 20 bilyon. Ginawang kumikitang bansa ng alyansang ito ang dating naghihingalong Russia sa panahon ng digmaan. Hindi na lang sundalo ang ipinapadala nila kundi pati manggagawa. Nagtayo pa ng mga drone na pabrika at nagtago ng madilim na lihim kaugnay ng libu-libong dinukot na batang Ukrainian. Tingnan natin kung paano yumaman ang pinakamahirap na bansa dahil sa digmaang ito. Ito ang clip na inilabas ng North Korean state media. Makikita si Kim Jong-un na tinatanggap ang mga sundalo sa espesyal na seremonya. Ito ang unang pagkilala ng North Korea na nagpadala sila ng espesyal na tropa at combat engineer para sa pagtanggal ng mga mina bilang tulong sa leader ng Russia. Sa seremonyang ito, pinasalamatan ni Kim Jong-un ang mga tropa sa kanilang misyon at pinuri ang kanilang tagumpay sa militar. Sa social media, o siguro sa Twitter, particular sa mga pro-North Korean na account. At oo, may mga ganoong bagay talaga. Nag-ingay ang mga social media account dahil sa lumabas na footage mula sa state media. Sabi ng account na ito na si Kim Jong-un ay hindi ang halimaw na gusto ng Amerika na paniwalaan mo. Sa clip na ito, makikita si Kim na tumutulong sa sundalong naputulan ng paa. Pero hindi sinabi ng account na si Kim ang dahilan ng pagkawala ng paa ng sundalo. Pinadala niya ang sundalong ito sa Rusya para kumita ng bilyon-bilyong dolyar mula kay Vladimir Putin. At huwag nating kalimutan, hindi naman talaga napupunta sa sundalo ang perang iyon. Lahat ng pera ay napupunta kay Kim Jong-un at sa mga kasamahan niya. Mula Oktubre noong nakaraang taon, nagpadala si Kim Jong-un ng 12,000 hanggang 15,000 sundalong Hilagang Koreano upang lumaban kasama ang Rusya. Noong una, nakatuon lang ang mga sundalo sa labanan sa Kursk, kung saan nakuha ng Ukraine ang ilang teritoryo sa kontraopensiba nila. Ngayon, kitang-kita nating lumalaban na ang mga sundalo sa loob ng Ukraine at nasa frontline na. Ibig sabihin, ang mga sundalong North Korean ay nasa Ukraine at lumalaban sa kanila. Nakikialam na sila sa isang digmaan sa Europa. Hindi ginawa ng Ukraine iyon at walang dayuhang sundalong lumalaban sa opisyal para sa kanila. Kakalabas lang ng balitang ito mula sa pangkalahatang kawani ng Ukraine na nagbigay ng ebidensya tulad ng mga video. Tumutulong ang North Korean troops sa Russia sa Sumy Front. Ang mga North Korean drone operator ay nagmamanman at nag-aayos ng putok sa Ukraine mula sa loob ng Russia. Sabi ng Ukraine, na-intercept ng puwersa nila ang isang radio communication ng tropang Ruso habang may rocket artillery strike. Humingi ng tulong ang Moscow sa North Korea matapos matalo at mabigo sa opensiba sa Sumy. Ngayon, mula sa pananaw ng North Korea, o siguro mula sa pananaw ni Kim Jong-un, hindi mahalaga kung gaano karami ang mawawala niyang buhay ng tao upang hindi matalo ang Russia dahil malaki ang napapala ng North Korea sa ugnayang ito. Para talikuran mo ang Russia at pakinggan si General Jack Kin na nagpapaliwanag nito. Sinusuportahan ng China ang Russia, pati na rin ng Iran at North Korea at nakikita nila ang kasunduan. Kung mananalo ang Russia, panalo rin sila at yan ang gusto nila. Dahil mahihina nito ang Estados Unidos, mahihina rin ang mga Europeo sa paraang hindi nila nasuportahan ang isang kaalyado at katuwang. Tingnan natin kung ano ang nagbago sa Hilagang Korea nitong nakaraang taon. Bago masangkot sa digmaan, ang Hilagang Korea ay halos pinababayaan at iniiwasan. Ang pinakamalapit nilang kaalyado noon ay China. At ang ugnayan nila ay malayo sa kung ano ang relasyon nila ngayon sa Rusya. At bukod pa dyan, may isa pa silang alas na maaari nilang gamitin ngayon. Pwede nilang pag-awayin ang Rusya at China para makuha ang paborableng resulta para sa kanila. Para sa mas nakakaalam ng kasaysayan, alam na nila yon. Ginawa rin ng Hilagang Korea noong Cold War ang parehong taktika. Pinaglalaban ang China at Rusya para makuha ang gusto nila. Mukhang nakakakuha ulit sila ng parehong kakayahan dahil sa pananakop na hindi kayang tustusan ni Putin. At bukod pa rito, bago ang digmaang ito, bago pa man nasangkot ang Hilagang Korea sa digmaang ito,
Medyo nakahiwalay ang bansa sa buong mundo. May ekonomikong ugnayan sila sa Rusya at matagal nang nagpapatuloy ang kooperasyon sa militar. At bukod pa dyan, natututo sila tungkol sa makabagong pakikidigma. Ang mga sundalong galing harapan ay nakita na kung ano ang itsura ng digmaan sa ika-21 siglo lalo na ngayon. Mahalaga ang mga sundalong ito para kay Kim dahil hindi pa nakikipaglaban ang kanyang hukbo mula 1,900 at 50-S. At parang hindi pa sapat ang lahat ng ito. Nagpapadala na rin ngayon ang Hilagang Korea ng mga manggagawa sa Rusya para magtrabaho sa mga pabrika ng drone. At yan ay isang bagay na matagal na mapapakinabangan ng Hilagang Korea. Narito ang isang ulat tungkol dyan. Magdadala ang Rusya ng 12,000 manggagawang Hilagang Koreano upang palakasin ang produksyon ng Shahed drone sa loob ng bansa. Inaasahang pupunta ang mga manggagawang ito sa Alabuga Special Economic Zone sa Tatarstan. Ito ay parang isang industrial na zona na pagmamay-ari ng Rusya na naging napakahalagang bahagi ng kompleks ng militar ng Rusya. Ngayon, gusto kong talakayin ang ipinagmamalaki ni Putin, ang mababang unemployment sa Rusya. Ito na ang pinakamababa sa kasaysayan ng Rusya. Ngunit hindi nito kinokonsidera ang buong konteksto. Hindi mababa ang unemployment sa Rusya dahil maganda ang takbo ng ekonomiya. Mababa ang unemployment dahil namamatay na lang ang mga tao o umaalis ng bansa. Umabot sa mahigit 11 milyong casualty ang naranasan ng Rusya sa mga frontline. Ang mga taong iyon ay hindi nakabilang sa workforce. Kaya kung babawasan mo lang ang workforce mo ng sapat na maliit, bawat bansa ay magkakaroon ng mababang unemployment rate. Sa totoo lang, sa ganung kaso, hindi iyon dapat ipagmalaki. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng sobrang mababang unemployment rate ay maaaring maging problema, lalo na kapag pinalawak mo ang ilan sa iyong mga pabrika. At iyan mismo ang problema. Ito ang kinakaharap ng Rusya ngayon. Kaya nag-aangkat sila ng maraming manggagawa mula Hilagang Korea at India. Galing si Putin sa India at pumirma ng malaking kasunduan kay Modi. Magdadala siya ng daan-daang libong Indian para mapunan ang mga trabahong walang mahir na manggagawa. Balik tayo sa mga manggagawang North Korean na inaasahan binabayaran ni Putin ng tig-2 kada oras na hindi rin mataas simula pa lang. Pero hindi ko nga alam kung gaano karami sa perang iyon ang talagang napupunta sa manggagawa. Hula ko, karamihan ng perang iyon ay mapupunta kay Kim Jong-un. Kasi para kay Kim, itong buong kasunduan nila sa Russia, itong buong partnership o alyansa, kahit anong gusto mong itawag dito, ay sobrang kumikita siya dito. Kumita na ang Hilagang Korea ng higit 20 bilyon mula nang sumali sila sa sigalot na ito. Hindi lang sa pagbebenta ng mga sundalo nang gagaling ang perang yan, kundi pati sa dami ng balang binebenta nila. Sa katunayan, base sa isang ulat noong Hulyo, kaya ilang buwan pa lang ang nakalipas, nakapagpadala na ang Hilagang Korea ng humigit kumulang 12 milyong bala sa Rusya sa panahon ng digmaang ito. Sigurado akong mas mataas na ang bilang ngayon. At mukhang hindi rin lahat ng balang ito gumagana. Mga 50 lang siguro, baka mas kaunti pa, ang gumagana. Pero kailangan pa ring bayaran lahat iyon ng Rusya. Para sa Hilagang Korea, mukhang panalo ito para sa kanila. Kasi yung mga bala na hindi gumagana, kailangan naman talaga nilang itapon yon. At alam mo yun, kailangan nilang gumastos para itapon ang mga bala. Pero ngayon, pwede na lang nilang ibenta at kumita pa mula sa lahat ng mga bala na ginawa nila siguro dekada na ang nakalipas. Desperado na ngayon ang Rusya. Gusto ko lang ipaliwanag kung gaano kalaki ang 20 bilyon para sa ekonomiya ng Hilagang Korea. Hindi rin patas sabihing ang perang ito ay tiyak na mapupunta sa ekonomiya. Sigurado akong malaking bahagi ng pera ay mapupunta kay Kim Jong-un at sa mga kasamahan niya. Kahit doon, 20 bilyon ay sobrang laki ng pera. Bago pa sila nasangkot sa digmaan, ang North Korea ay kumikita ng $12 bilyon kada taon sa crypto scams. Kaya niloloko nila ang mga crypto companies at individual at ninanakaw ang cryptocurrency nila. Tama ba? Iyon ay 50% ng kita nila mula sa ibang bansa. At ngayon ay 20 bilyon na ang kinikita nila bawat taon sa pagbebenta ng tao at kagamitang militar. Kaya masasabi nating ligtas at kapaki-pakinabang ang digmaang ito para sa North Korea. Lalo na kung ikukumpara sa kanilang ekonomiya. At mukhang hindi mababawasan ang pag-agos ng pera sa ngayon. Dahil pumipirma na sila ng mga bagong kasunduan kasama ang Russia. Naghahanda na ang North Korea na gumawa ng mga Shahed drone at missile sa loob ng kanilang bansa na balak nilang ibenta sa Russia. Inilahad ito ni Budanov, pinuno ng intelihensya ng Ukraine. Sinabi niya na napagkasunduan na ang mga kasunduan at ang layunin ng kasunduang ito ay pangunahing para mapataas ang kapasidad ng produksyon sa loob ng North Korea. Hindi ko ito alam noon
Kaya nag-research ako para sa video. Mayroon ng ilang pabrika ng drone ang North Korea kung saan gumagawa lang sila ng mga kopya ng American Reaper drones. Ngayon, marami sa mga pabrika ang palalawakin o babaguhin ang gamit para gumawa ng Russian Juran drone na sa totoo lang ay mga Shahed drone lang na pinalitan lang ng pangalan ng mga Ruso para magmukhang mas Russian. Hindi lang ito ang tanging pinagtulungan ng Russia at North Korea. May madilim ding bahagi ang partnership na ito na kamakailan lang ibinunyag sa United States Senate. Alam ko, marami na sa inyo ang nakarinig niyan. Dinukot ng Russia ang humigit kumulang 19,000 siguro 20,000 batang Ukrainian mula sa mga sinakop nilang teritoryo. Marami sa mga batang ito ay dinala pabalik sa Russia at gaya ng alam nyo, ikinalat sa iba't ibang bahagi ng bansa sa iba't ibang pamilya. Sa pilitang pinaampon sila sa ibang pamilya. Sige, pero may ilang bata talagang ipinadala sa re-education camp sa North Korea na nalaman lang namin kamakailan. Pakinggan mo ito. Naidokumento ng aking organisasyon ang 165 re-education camp kung saan ang mga batang Ukrainian ay minilitarisa at pinaparusahan. Matatagpuan ang mga camp na ito sa mga sinakop na teritoryo sa Russia, Belarus at North Korea. Sa larawang ito, makikita ninyo si 12 anyos na Misha mula sa sinakop na rehiyon ng Donetsk at dito naman si 16 anyos na Lisa mula sa sinakop na Simferopol. Ipinadala sila sa Songdovon Camp sa North Korea, 9,000 kilometro ang layo mula sa kanilang tahanan. Sa kampong ito, tinuruan ang mga bata kung paano sirain ang mga militar ng Hapon at nakilala nila ang mga veteranong Koreano na noong 1968 ay umatake sa United States Ship Pueblo kung saan 9 na sundalong Amerikano ang napatay at nasugatan. Ang Russification at militarisasyon ay nagdudulot ng trauma at paglabag sa dignidad ng mga bata. Ngayon, dagdag na naman ito sa listahan ng mga krimen ni Putin laban sa mga batang Ukranyano. Maraming nakakalimot na may arrest warrant si Putin dahil sa pagdukot ng mga batang Ukranyano. Hindi siya hinahanap dahil sa, halimbawa, mga misil na ibinabato niya sa mga apartment sa Ukraine. Hindi siya hinahanap dahil sa mga krimen ng mga sundalo niya, kundi dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan at mga batang Ukranyano. Tuloy-tuloy pa rin ang pambobomba ng Russia sa mga paaralan at kindergarten sa Ukraine para hindi makapag-aral ng maayos ang mga batang Ukranyano. Ngayong malapit na ang Pasko, nakipag-partner kami sa United 24 para kahit paano matulungan maprotektahan ang mga lugar ng pag-aaral ng mga batang Ukranyano. Nagsimula kami ng fundraising campaign na pwede niyong suportahan sa pag-donate gamit ang link sa description o pag-scan ng QR code sa screen. Ang malilikom na pondo sa fundraising ay tutulong para sa mas ligtas at komportableng pag-aaral ng mga batang Ukranyano. Ibig sabihin nito ay modernong bomb shelter, power generator, at iba pang kailangan para magpatuloy ang edukasyon. Kung interesado ka, pwede kang mag-donate ngayon gamit ang link o QR code sa screen. Tandaan, ang bawat donasyon ninyo ay gagamitin para sa mga pangangailangan ng kinabukasan ng Ukraine. Mahalaga ang bawat donasyon, malaki man o maliit. Kung di ka makapag-donate, ayos lang. Pindutin lang ang like at subscribe button sa ibaba. Dahil sinasabi nito sa YouTube na ipakita ang video na ito sa mas maraming tao at sa ganitong paraan, makakakuha tayo ng mas maraming donasyon. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Ako si Sam. Kita tayo sa susunod na video.